Kumusta mga kapatid, mga kaigsuonan diha. Welcome kamo sa akong proyekto nga University Derivation Bragat. Papaliwanag sa inyo, nagbibigay value at halaga. Mag-ano muna tayo bago tayo magsimula. Sa name Father, the Son, Holy Spirit. Amen. Pasalamat tayo na nakabangon uli or nakahinga. Palagi kong inaano. Salamat Panginoon. In Jesus' name. Yan. Holy Spirit, the Holy Trinity. Yan, tatlo na yan. Nasa script, sa mga scriptures yan. Hindi tayo masyadong pupunta sa mga ano yan, pero salamat tayo at salamat tayo sa mga magulang natin, mga anak, mga mababait na tao na nagsusuporta at magbigay din tayo ng halaga pabalik sa kanila through kindness. Bigay natin balik yung pagka mabait, pagsusuporta. So yan. Amen to that. So bago tayo umano sa yung commandments, yung sa 7 commandments, serious matters yan. Mag-ano muna tayo ng warming up na topic. Itong si konsensya at si pasensya. Pero simulan lang natin connected tong dalawa. So magsimula tayo sa konsensya muna dahil ito importante itong konsensya. Ang dami ko nang sinulat pero ano ko lang, long story short, lugar lang. Nagkape na ba kayo o nagtsa? Bago nga pala ako mag-continue, mag-ano muna yung in advance, mag-sorry na lang ako. Magsimula ako mag-sorry kay Lord na siya ang nagko-correct sa akin. So, siya mismo ang naghuhusga sa akin, nag-judge. Rosauro, mali yan. Amen. Ilugar mo yan. Sinasabi niya sa akin. Lugar lang, Rosauro. Thank you, Lord. So, natin yung i-balance lang natin yung mga pag-iisip at pananalita natin. Sa tamang sa wastong level. So, itong si konsensya, yan? Conscience daw yan sa English. Connected yan sa subconscious sa English. Conscience. Nakalooban yan babasahin ko na dahil lami kong binasa. Parang binigyan ko yung sarili ko ng kahirapan. Yung kalooban natin, paano natin dinadala yung konsensya natin sa buhay. Kaya sa mga tungkulin natin, sa mga ginagawa natin, sa mga pag-iisip at pananalita. Diyan yan. So, paano natin i-connect yung natin, itong pag-iisip at pagdadamdam. Yung nag-ano yan, nag-vibrate. Vibrate yan ng nagre-resulta ng emosyon. Minsan pag hindi connected masyado yung natin, parang nagdadalawang isip na dahil ito mas mabilis, minsan ito mas mabilis, parang hindi sila balance. Kaya balance natin, meet halfway yan mga pala, magkaintindihan tayo. Sabi ng brain, hoy ikaw heart, kung metaphorically, ikaw heart, masyado kang dyan, damdamin. Practical lang, feeling ko, emotion.
Tapos sabi naman ni Hart, ikaw, ang bilis mo kasi mag-isip, kaya tuloy ako nahahawaan sa'yo. Para bang nag-uusap sila. Makaka-relate din kayo. So, kung may masabi ba akong mga ano ngayon, sorry na ba, pero hindi naman ako perfect. Hindi pa sa ngayon. Perfect yung kantang ano, perfectly imperfection. Tayo lahat ganyan yan. Sa iba-ibang level. Ha? So, huwag tayo masyadong ano. Lugar natin yung pagka-perfectionist natin. Ano yan eh. Nasa ano natin yan eh. Sa atong kinaiya. Gusto ta maging perfect. Na kana, ingana-ana. Lugar lang natin. Bigyan natin ng ano. Hindi natin masyadong ipakita yung pride natin na ganyan ako. Ganyan na talaga ako habang buhay. Hindi na ako magbabago. Lugar lang. Ganun ba, di ba? Open-minded tayo. So, ito si Konsensya. Konsensya. So, yung ano eh. Maybe sinulat ko pa nga sa Bisaya ito eh. Basahon na lang ako. Basahin ko sa Bisaya. Atong mga pasensya, konsensya sa atong mga panghuna-huna o panimati sa lawas, gumikan sa tiil, hantod sa ulo. Diba? Tibok na amin. Tibok na, gikan sa tiil. Kaning mga pangutana, morning question. Akong pangutana, sa akong kaugalingon ug sa inyo. Kung giunsa nato ang pagdala sa atong kaugalingong mga batasan o kinaiya, ana amen. Ang kaning kaduha lang sa kontento na ba mo sa inyong mga kalawasan o mga kusog sa inyong mga kamot o tiil sa kada adlaw ninyong buhatonon sa balay o sa inyong mga trabaho o gawas sa balay, amen. Mga pamilya nga na, diba? Diyon sa nato pagdala, ano natin dinadala yung mga konsensya natin at mga pasensya, diba? Mga bagay tungkulin. Ano makontrol mo yan, connect mo yung connect natin. Bumalik tayo, yung repetition palagi ako. Consistent yan yung consistency yan, pag nagre-repeat ka, mapoprogram mo yan katagalan, tapos magiging automation, automatic na yun. Hindi ka na kailangan masyadong mag-isip, yung connected na yung brain mo, diretso na sa bibig. Sa dila mo, your tongue, the power of your tongue, words yan biblical din yan. So yun, inala mo yung mo, lumabas ka ng bahay, maganda yung nagsimula ng magandang araw dahil proud ka na nakabigay ka ng sarili mong disiplina, sarili mong mga nagawa mo na yung mga tungkulin mo na siyempre araw-araw proud ka, diba? Tapos magalang yung mga anak mo, talaga maganda talaga yung araw. Paglabas mo ng bahay, yun diyan na yun magsisimula yung yung silbi yung bahay mo, yan yung inner space mo, yung control mo dyan yung mga bagay, almost 100%. Paglabas mo, yan, unknown na yan, yung parang diyan na yan magsisimula yung mga ibang distraction. So, dala mo yung dala natin yung konsensya natin at pasensya, di ba? Yan sila magkaibigan yung dalawang yan. Hindi naman sa best friend, pero sila, yan, connected sila. So yun, lumabas ka na ng bahay, makikita mo na yung mga aso, pusa, yung manok. Anong makikita mo dyan sa labas? Halaman, mga flowers, daming ganun. Tapos yun, maririnig mo na may nagsasalita doon sa kanto. Mga kapitbahay, di ba? Yan, tinginan, tingin dito, tingin doon, yung ganyan. Duda dito, duda doon, dyan. Marites dito, maritos doon. Mga ganyan, di ba?
Ay, ano na naman, naman yung ano niyo, sana naman kayo pupunta, ha? Gusto nilang okay lang yan magtanong. Hindi naman ano, hindi naman masama magtanong. Siyempre, minsan ay pabalik-balik na natanong. Ibahin naman natin yung tanong. Tapos, para, iba rin yung tanong yan, hindi pareho. Nice. Hindi. Punta lang kami doon, stress relief. Hindi masyadong makulong sa bahay. Lumabas tayo. Hindi ko ibig sabihin na lumabas tayo ng bahay para mag-chismisan. Ano yan, habit din yan ng mga maraming tao. Hindi lang sa kababaihan, sa mga kalalakihan. Pero iba-ibang level. Na ganyan, yun, si Rosauro, yan ang ginawa nila, ganyan, okay. Pero okay lang naman yung mga ganyan, para wag lang magsira, dahil yan, umisip tayo na, bumabalik tayo sa konsensya natin. Pag may nasabi tayong mga masasamang bagay sa kapitbahay natin, ibang pamilya, bumabalik sa atin yan. Yung karma yan. Kaya mag-ingat tayo sa mga sinasabi natin. Sense of respect. Wala na gawang masama sa inyong kapitbahay, ba't gusto nyo tiraan? Ano lang tayo, dito lang tayo sa sa area natin, ganyan. Mas maganda pa, pwede kayong magbigay ng halaga, mag-usapan about positive things, mga ganyan. Okay din yan. Yan yung tamang yung magandang pagkamarites nyo, maritos yan, nagbibigay ng positibong okay din yan. Pero yung the side of negativity, mga ganyan, dahil lang basta may ikwento ka sa kapitbahay. Hindi tayo pupunta dyan dahil parang sumasama yung habit mo, yung nagiging negatibo. Para lang sa yung gains. Pero nagbibigay nagbibigay sakit sa kalooban ng iba at sa sarili mo rin. Bumabalik sa atin yan, yung kasamaan. Mas maganda ng umano ng mga kabutihan para bumalik sa atin kabutihan din. 1 plus 1 yung sinasabi ko. Simple arithmetic. Huwag nating masyadong i-complicate. Simplicity lang tayo. So ito si konsensya, ang bagal mo. Mag-explain sa oras, sige na, abdalian mo stress. Dumaan ka na sa kapitbahay mo, papunta ka na ng maghanap ng tricycle, or ano ba yan, papuntang bayan. Dahil may mission ka. Stress, kung sanay na ba tayo magkulong sa bahay na gano'n, okay din. Pero paglabas nyo lumabas na kayo ng ganyan. Yung mga kalungkutan natin na galing sa bahay o mga ganyan, mga emosyon, huwag nating ipahawa sa iba. Kaya nga magandang lumabas ng bahay. Hindi bawal lumabas. Kim Chiu. Galing kay Kim Chiu. Shoutout ako sa'yo. Magaling artista. Ang daming mga entertainers sa atin. Diyan muna tayo magsimula sa bayan natin. Cheers! Bawal lumabas. Ha? Okay yan, Kim Chiu. Continue. Superstars. Naging mga acting. Ako, naging na rin ako, sarili kong actor sa camera. Sarili ko. Yun na. Tapos iba na naman mga tao, may mamimit ka sa bus or sa terminal na tingin-tinginan dyan. Kaya sensitibo akong lumabas Pero napipil ko na pwede pala akong huminga. Pabayaan mo silang tumingin. Wag lang masamang tingin kasi yung mga tinginan sa mga tao para bang ngayon ka lang ba nakakita ng ganitong mukha? Ba't ganyan yung judgmental ka agad? Hindi mo pa nga kilala yung tao, judgmental ka. Yung mga ganyan. Yung sa tingin lang ng mga tao, napipil ko yan. Yung body language, yung mga pananalita.
So, smile lang tayo. Kahit, kahit konting fake na smile, okay din. Basta huwag tayong maghusga kaagad. Mabilis tayong maghusga ng ano yun. Normal yan sa buong mundo yan. Madaling maghusga ng tao. Hindi mo pa nga kilala yung tao. Maghuhusga ka na. Hindi. Ano tayo? Bumalik tayo sa mas maganda pa siguro. Yung ano tayo, respeto tayo sa isa't isa. Ano yan? Ano yan, nasa respect yan. Dalhin natin yung respeto natin, dala sa mga konsensya natin at pasensya din. Yan lang yan. Kaso, mahirap hanapin yung kanta bang words don't come easy to me. Hanapin yung tamang wastong pag-iisip at pananalita, di ba? At sa yan yun eh. Kaya huminga tayo, pause mo na, bumilang ng 5 seconds, yan, umupo. Isipin ko muna. Tama ba to? Hindi. Ano yan? Morals yan eh. Morals and ethics. Anong tama, anong mali. Kaya tayo, matured na tayong mga tao. Mag-vibrate tayo sa mga kabataan natin, yung wala pang masyadong experience. Turuan natin. Kahit hindi natin anak yan, or natin bigay tayo ng yung konting contribution. Dong, ayaw diya dong kay alik ka, o diri dayo, diri ka lingkod. Lola, lingkod diri lang kay marag sakit na yung magalang alam mo, tayo, mga Pinoy tayo. Kung di naturuan tayo ng mga magulang nito pagalang labas, nag-e-effect yan, good effects. So yan lang, turuan natin yung mga natin. Ang problema lang kasi tayo mga malalaking tao, mga mature na mga tao, tayo ang nagsisimulan tumuturo ng mga kabulastugan minsan ganyan. Porque ba't ganyan na tayo, hindi na tayo pwedeng magbago? Pwede pa rin tayo magbago. Tumingin ka sa salamin sa bahay mo, ano ba yung mission ko ngayon? Tingin mo. Sino ba ako? Ano po sa na to? Sa buhay na to. Anong binigay ng Panginoon sa akin na talent ba yan o ano ba yan? Mission ba yan? Tingnan niyo yung sarili niyo bago kayo mag-gusto. So nasa inner voice yan, sa conscience dito. Nandito yan. Hoy, Rosauro. Ano ka na? You are crossing the line. Okay. Thank you, Lord. Bigyan ako ng niya. Warning sign. So, kinokorek din ako ni Lord. Dandahan lang. Keep your energy, keep your inner peace. Huwag mo masyadong ibigay lahat. Magtira ka sa sarili mo. Amen. Thank you. So yun, yung si Cosecha, di ba? Balik tayo, kaupo tayo. Gumalang ka sa mo, ganyan. Nagbibigay yan, nakikita ng ibang tao. Uy, yung bang nagiging role model ka. Uy, ang bait ng bata, bait ng lalaki, ng tao na yun. Nagbibigay halaga. Vibrate yan Connectivity yan yung parang chain reaction. Humahawa ng magagandang yan. Connectivity. So yun tapos yun, oy. Magano na to. Kling, kling, kling. Ito na yung the trumpet. The seventh commandment, hold your horses dahil magsasalita pa ulit. Ilang minuto lang, bilisan, long story short na tayo dyan. Dahil na yan biblical na yan. So kayo na mag-relate sa commandment na yan dahil yan yung parang serious matters. Lahat ng mga utos ng Panginoon. Serious yan. Seryosin natin at galangin, respetuhin. Sundin din natin. Natin sa araw-araw natin. Ito, ang sabihin ko moment, babasahin ko na lang sa English. Ay. Ano ba to? Ito na yun. Excuse lang muna, Ito, hold your horses. Dating nga yung
Bagyong Rosario yung sinasabi ko. Thou shall not commit adultery, ha? Amen. Mm. So, basahin natin yan tapos bigyan ng meaning. Ano ba yung ibig sabihin talaga? Intindihin. Ah, intindihin natin tapos yun. Eh, ito yung ano, sinasabing cheating kind or parang hindi ka kontento sa ano. Pag marriage about relationship yan. Lahat ng klaseng relationship, siyempre. So, hindi ka kontento sa relation mo after 1, 2, 3, or ilang taon ba yan? Nag-ano ka, nagtitiis ka, na ano, tapos iba-iba na yung mga pinag-iisip mo, natin, ganyan, oh. Sa isipan nga lang at sa ano eh, bago mo gawin, ano na yan eh, sin na yan eh, kasalanan na yan. Pero bago ka gumawa, isipin mo mabuti. Tama ba ito eh? No, may asawa na ako, may jowa na ako, or may ano ako, kasal ako, marriage, ganyan. May sing-sing na kami, ganyan. Respetuhin natin yan dahil ano yan. Para ding nag-promise ka kay God na sa Panginoon natin. Kaming dalawa na. Mamaya, after yung promise mo, after 3, 4, 5 years, iba na. Nag-iba. Hindi ba iba na yung iniisip mo? Yung mga temptations dyan sa labas, marami yan. Kaya, kung ayaw mong ipalabas yan, kung sa isipan lang yan, ganyan. Huwag mong sabihin na ano, ganyan, ganito. Dahil nakakasakit yan. Hanggang kung sa isipan lang, keep it to yourself. Sa isipan mong ganyan, hindi mo pa nagawa, okay, good, go back to yourself. Bumalik ka sa mental lang. Hindi tama to. Dahil may ano ko. Hindi mo lang masasaktan yung partner mo. Masasaktan mo rin yung sarili mo. Pati na rin yung mga anak mo, syempre. Yung mga ano mo dyan. Tsaka nakakahawa yan. Ano yun, parang sakit yan. Mag-cheat. Daya din yan eh. Cheat. You cheater. Unfaithful yan eh. Yan yung sinasabi. Babasahin ko lang ito dito. Siyempre, ano na rin ako, yung mga relationship ko, yung short-term relationship. Habang wala pa ako masyadong knowledge. Shota, jojo. Siyempre, nasaktan na rin ako maraming beses. So, nagawa ko na rin yung mga cheat na yan. Pagka anong ganyan na, ay naku, mga pala, no? Ano yung konsensya, umano na yan, lumalabas yung mga, ano mo, yung mga emotion mo. Umiiyak ka na lang na, ano, ganyan. Ano yan, sign yan ng, ano, Panginoon, repent ka na, bumalik ka na sa akin. Ano kita, papatawarin kita. Bumalik ka lang sa akin. Lilinisin ko yan, lahat. Thank you. Laking pasalamat ko. From now on, yung promise ko sa iyo, Lord, salamat. Yung mga ganyan ba? Yung ano, yung story ko nung nagpa-admit ako ng ano yung bata pa ako. Dahil yung ano yan, yung nag-divorce yung mother at ano ko, stepfather ko. Kaya parang depressed ako. Pero ano, may ano yung mga anghel na nagano sa akin, protect sa akin. Huwag mong isipin niya, huwag mong gawin yan. Ganyan. Sabi ko, para bang kinulong ako dun sa may hospital dun sa hospital sa mga ano, parang may konti dito. Hindi naman ako ganyan, na-depress lang ako. Labas niyo ako. Wala akong kasalanan. So yun, babasahin ko ulit. Excuse lang mga ano basahin ko tong tinulat ko. Ito yung ano, yung gamot niyang ano, pag tisin, cheat sa ano, dito lang nga, at saka dito. Hindi mo pa nagawa, cheat na yan yung sin na yan. Pero hindi 100% na ano. Huwag mong gawin. Huwag mong saktan yung sarili mo, yung puso mo. Puso yan.
Yung gamot yan, forgiveness, ito yung come to Jesus with a repentant heart. Amen. Bigay mo yan kay Jesus, lilinisin yan. Huwag mong ulitin. Huwag kang pabalik-balik yan para kang pakinggan kita ngayon, siguro sa sunod din, pero yung pangatlo, wala. Bahala na si Batman, yung sinasabing expression. Sorry Lord sa mga ikaw na mag-correct sa akin. It requires us to guard our hearts. Protektahan natin yung natin, puso natin, yung mga emosyon natin. Kaya sinasabi kong lugar lang, balance. Huwag ka masyadong cross the line, over the line. Adultery can begin in the heart long before any action takes place. Bago nag-iisip ka yun. Not forgetting the mind. When mind, brain, and heart connected together. Ito sa akin to, ako nang nagsulat ito. Heart to connected. Builds an intentional actions and reactions. Emotion. Ayan. Amen. So, yung yan, yung pag-cheat na adultery yan, mahanap yan. Diyan na sa kalooban natin, magsisimula yan. Mga promise natin. God expects us to be faithful in keeping our promises. Yun. It's about trust, important to God. Yan. Jesus reflects upon the seventh commandment to slow our radical opposition to temptation and to working against all sin in our life. Ayan. Yung mga promise natin. Ayan. Keep natin yan. Yan yung tinuturo ko sa ko. Keep your promise. Yung utos ko sa iyo, kunti lang. 1, 2, 3. Ikaw na ng utusan mo yung sarili mo, yung pang-apat. Isulat mo yung mga experience mo, yung mga mood mo. Ang ginagawa niya yan. Araw-araw. Daily habit yan. Anak, para matuto ka. So, anuin mo yung sarili mo. Tulungan mo yung sarili mo na magkaroon ng value, halaga. Bibigyan kita ng, dinidisiplina kita sa tamang Hindi yan hindi kita tinuruan na maging bastos o maging ganyan. Hindi kita tinuruan na kopyahin mo yung iba dahil ikaw ang hindi ka iba. Iba ka lang na anak ko. Sa akin ka, sa amin ka na anak mo. Sa mami mo. So yun, pagpapaliwanag sa bata. Keep the promise, mga ganyan. Importante yan. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not harm you. Plans to give you a hope in the future. In Jeremiah 29:11. Shout out ako sa iyo, Billy Alsbrook. Thank you for the you are my big idol. Not the biggest one, but the Lord is my biggest idol. Subscriber and fan. Cheers to that. Amen. So, I hope to see you in personal in the future, Billy Alsbrooks. Keep your heart strong and mind. So hanggang dito na lang tayo. Naku, 30 minutes. I-edit ko pa to. Magiging 35 siguro. So yan yung 7th commandment. Pag pandadaya sa isa't isa. Makikita, mapipil ng mga anak natin yung kung ano ba tayo. Gaano tayo ka-faithful sa isa't isa na mag-aasaw. May tayo, nag-promise na tayo. Lumuhod tayo lumuhod tayo dyan sa altar. Tapos nag-promise tayo na kaming dalawa na, repetition. Or jowa, or anong klaseng relation nyo dyan, kaibigan. Pwede rin yung kaibigan, pero ibang matters, ibang level. So, tayo, kung di naman akong expert sa mga ganyan, pero marami na rin akong mga couples, parang my own counselor din, na advisor. Ito, pare, huwag ka masyadong parang akong naging bridge sa mga iba, mga ilang na relasyon. Para bang ito ata yung yung calling ko. Ako yung bridge. Ako yung bridge over troubled water.
And, ano ba yung sasabihin ko? Yung ano, yung parang balancer na ano, advisor. Natin masyadong anuhin yung ano natin, abusuhin. Abuso din yan eh. Porque ba't naakit ka sa isa dyan? Nakalimutan mo na may ano, naghihintay sa'yo sa bahay. Ano lang natin. Dahil daming temptation na. Depende sa pagdala mo yan. Dahil nandyan yung konsensya mo eh. Naghihintay yan. Ano, iniisip mo dyan kung nagkapagsalita yan. Ano naman pinag-iisip? Katawa mo isipin. Hoy, hoy, sabi mo, huwag kang ano dyan, huwag kang bumangon. Hoy, mga batang nakikinig, na kailangan nyo ng guide ng mga parents niyo dahil kahit ba hindi ko sinasabi yung specific na words, ano yan, nakaka-relate yung mga parents niyo yan. Kung tumatawa ba yan sila or anong klaseng kalooban nila. So yan lang, hanggang dito lang tayo mga kapatid. Vibrate tayo ng love, peace, and understanding. Palagi kong sinasabi. At saka yung forgiveness. Balance tayo. Meet halfway. Hindi lang ganito, akin tong prinsipyo, garbo. Hindi lang ganyan. Bigay mo, magbigay ka ng daan sa partner mo. Magbigayan tayo ng daan. Ito, unawa, pag-intindi. Yan. Simple as that. Pero mahirap yan. I-calculate. So yan na yun. Tatlong ano na lang sa commandments ano tayo practice natin yung mga ito Sunday ngayon tayo, dahan-dahan tayo sa work, pahinga, magdasal, magpasalamat. Alagaan natin yung mga natin, alaga, yung anak, pamilya, magbigay tayo halaga. So yun. This is Rosauro, Dr. Dagat, Dabragat, Jerivation Bragat, Peking. Bibigay halaga sa inyo. At sana naman ay makikita ko yung minsan yung mga comments ninyo. Wala naman ako, hindi ako nagbibuild ng ginajudge ko muna yung sarili ko. Ayun, parang inisip ko mga batuin. Hindi naman tama to. Sorry. Dibdib na pagsusuri. At hinahayan. Reboot the system. Okay. So yan na yan. Gumawa kayo ng at i-edit ko pa to. Bigyan ko to ng mga musical background. Okay. God bless and Godspeed. Galang. Respeto. Yan. Yung konsensya ninyo, dalhin nyo yan. May dalang respeto palagi. Dalhin nyo ang respect palagi. Para mabalance ninyo yung mga sinasabi o dinidibdib nyo ba yung iniisip. Thank you. Salamat. In Jesus' name, amen. To God be the glory.